Ang mga tanong na dapat nating itanong pagkatapos ng massacre noong Oktubre 7 ay hindi lang tungkol sa kabarbaruhan ng mga Palestinong Arabo na siyang nagsagawa ng pinakamalaking malawakang pagpatay sa mga Hudyo mula noong Holocaust. Sa gitna ng walang habas na pagpatay, panggagahasa, pagpapahirap, pagdukot at walang habas na pagkasira. Ito ang nagtulak sa napakaraming tao sa mundo na bigyang katwiran, bigyang dahilan at kahit papurihan pa ito. Ngayon sa Think Twice, tatalakayin natin ang pagtaas ng antisemitismo pagkatapos ng Oktubre 7 at kung paano nito naaapektuhan ang pandaigdigang lipunan. Kasama ang isang documentaristang filmmaker na gumawa ng isang mahalagang bagong obra na naglalantad sa tama niyang tinatawag na sama-samang pagbagsak sa kasamaan. Kamusta at welcome sa Think Twice. Maraming pagsisikap ang ginugol upang ipaliwanag hindi lang kung ano ang nangyari noong Oktubre 7, 2023, kundi pati na rin kung bakit at paano unawain ang mga sumunod na pangyayari. Ang nasaksihan natin sa halos 3 taon mula nang mangyari ang pag-atake sa Israel ng mga Palestinong Arabo na pinamunuan ng Hamas at ang mga hindi masukat na kalupitan na naganap noong araw na yon ay hindi lang basta pagtaas ng suporta para sa pagkamuhi sa mga Hudyo, kundi pati na rin kung paano ito naging karaniwan sa media at kultura. Pagkatapos ng pagkakatatag ng makabagong estado ng Israel, ang anti-Zionismo, isang kilusan na naglalayong ipagkait ang mga karapatan ng mga Hudyo na hindi naman ipinagkakait sa iba, ay palaging hindi maikakaila na kapareho ng antisemitismo. Ngunit napatunayan muli yan sa naging reaksyon matapos ang Oktubre 7 at kung bakit naging karaniwan na lamang ang pagkamuhi sa mga Hudyo, kundi tinatanggap pa sa liberal na lipunan sa parang hindi inaasahan ng marami noon lamang ilang taon na ang nakalipas. Ito ay naging, ayon sa filmmaker na si Gloria Greenfield, isang kolektibong pagbagsak sa kasamaan. At ikinararangal naming makasama siya ngayon upang talakayin ang bago niyang dokumentaryo tungkol sa Oktubre 7 at ang mga sumunod na pangyayari. Ngunit pati na rin ang sarili niyang paglalakbay mula sa radikal na kaliwa patungo sa kanyang kasalukuyang misyon kung saan inilalantad niya ang pagkamuhi at isinasalaysay ang katotohanan tungkol sa digmaan. Ang Red Green na alyansa ng mga Marksista at Islamista at ang kanilang mga hindi liberal na kasamahan ay nagsasagawa ng digmaan laban sa Israel at sa mga Hudyo. Si Gloria Greenfield ay isang multi-awarded na dokumentarista, direktor ng pelikula na nakatuon sa pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at ng kanilang bansa, pati na rin ang pagharap sa ideological na pag-atake sa mga Hudyo at sa kanluraning sibilisasyon. Isa sa mga nangungunang Hudyo na feminista at tagapaglathala sa bansa noong dekada 70 at 80, tinalikuran niya ang kaliwa matapos siyang harapin ng kanilang antisemitismo. Mula nang itatag niya ang Doc Emmett Production noong 2008, nakagawa na siya ng ilang mahahalagang obra, kabilang ang 2008 na The Case for Israel, Democracy's Outpost, ang 2011 na Unmasked Judeophobia, ang 2014 na Body and Soul, The State of the Jewish Nation, ang 2018 na The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, ang 2022 na Civilization in the Danger Zone. Pati na rin ang kanyang pinakabago, ang bagong labas na dokumentaryo, A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, na kasalukuyang mapapanood online. Gloria Greenfield, maligayang pagdating sa Think Twice. Bakit ito nangyari noong panahong yon? Kung hindi natin nauunawaan ang mga ideolohiya, mga estratehiya, at mga layunin ng ating mga kaaway, at naunawaan din na ang mga kaaway natin ay hindi lang basta kaaway natin. Sila rin ay mga kaaway ng malayang mundo at ng lahat ng tao na hindi sumasang-ayon sa kanilang mga ideolohiya. Naisip ko na mahalagang ibalik ang mga pinakamagaling magsalita na mga eksperto, mga iskolar, at mga analista para gabayan tayo. Kung paano nagsimula ang pagkamuhi na ito. Um, Imperialistang teror hanggang sa kinalalagyan natin na yon. Hindi ito bago. Maaring iba lang ang ilang mga pamamaraan.
Pero sa malaking bahagi, naranasan na natin ito noon. Ang mga naunang henerasyon natin ay naranasan na rin ito noon. Pero nangyayari ito ngayon sa bilis na talagang napakahalaga na maintindihan natin ito at labanan ito ng epektibo. Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinman, sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampanilya para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Gayon din, bukod sa Think Twice, meron ding Jonathan Tobin Daily Podcast kung saan ibinabahagi ko pa ang mga balita at pagsusuri sa inyo tungkol sa pinakamahahalagang isyong kinakaharap natin ngayon. Matatagpuan ninyo ang araw-araw na palabas sa pangalang Jonathan Tobin Daily sa JNS channel saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. At ngayon, balik tayo sa programa para sa araw na ito. O sa tingin ko mahalagang ilagay ito sa tamang konteksto. Ay mahalaga at malinaw na nawawala sa karamihan ng mga talakayan tungkol sa ikapito ng Oktubre. Ano ang pinakamahirap na bahagi sa paggawa ng pelikula tungkol sa ikapito ng Oktubre? Ano ang nagpaiba talaga dito kumpara sa mga nauna mong paksa na tumalakay sa tinatawag mong digmaang sibilisasyonal? Ito ang pinakamahirap na pelikulang nagawa ko. Pinakamahirap para sa sarili ko dahil sa kabagsikan at kalupitan at ang takot na dulot nito at ang pagtatrabaho rito at walang pahinga mula rito. Sa emosyonal na aspeto, napakahirap talaga para sa akin. Pero sa kabutihang palad, pinalaki akong maging palaban at naintindihan ko na ito marahil ang pinakamahalagang pelikula na nagawa ko. At kailangan ko lang lampasan ito at gawin ito sa abot ng aking makakaya. At sa kabutihang palad, gaya ng sinabi ko, nalagpasan ko ito at nadawa kong mantrabaho gamit ang material dahil kasama ko ang pinakamagagaling na tao sa pelikula. At sila ang mga analyst, sila ang mga mamamahayag, sila ang mga iskolar na naipamalas ang kanilang pambihirang pag-unawa. Nakikita ko talaga kung paano, alam mo, napaka-traumatizing talagang sumisid ng malalim sa kung ano talagang nangyari at kung paano ito lumitaw, pati na rin ang mga nangyari pagkatapos. Alam mo, at sa totoo lang, alam mo, mga tao, maraming tao, at alam mo, karamihan sa mga tao ay hindi pa nakita ang pinaka-graphic na mga pelikula na nagdodokumento ng totoong nangyari. Malinaw na ikaw ay nakakita. Mga mamamahayag na tulad ko ay nakapanood na rin. Pero para sa maraming tao, isa lang itong abstraksyon, isa lang itong petsa, isa lang itong paksa. At isang paksa na alam mo, maraming tao ang mabilis na nakalimot o lumipat na lang. Pero para sa mga talagang nalubog dito, napakahirap at napakabigat ng pinagdaanan. Oo, sa tingin ko, isa pang bagay na gusto kong idagdag dito ay na hindi lang ito tungkol sa ikapito ng Oktubre. Muli, alam mo, ang kasaysayan, ang pagbuo ng galit na ito ng ganitong, alam mo, imperialistang gawain mula sa mga jihadista at ang kanilang mga nagagamit na uto-uto, ang mga radical sa kanluran. Pero ito rin ay kung anong nangyayari pagkatapos. At hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari pagkatapos sa mga universidad. Pero talagang sinasalamin nito ang tinatawag nating Long March, ang unti-unting pagpasok sa mga lipunan. At ito din, alam mo, may pagkakataon na maunawaan na ito ay napagplanuhan na. Matagal na panahon nang nakalipas. Nagsimula ito, alam mo, 40 taon na ang nakalipas. At sa ibig mong sabihin, ang pakikibaka na parang gawing hindi lehitimo ang Israel at ang mga Hudyo at luwalhatiin, alam mo, ang jihad para wasakin ang Israel. Oo, at hindi lang ito para wasakin ng Israel.
Ibig ko sabihin kung anong nangyayari sa mga Hudyo o kung anong nangyari sa mga Hudyo noong ikapito. Ay nangyayari rin sa mga Kristiyanong Aprikano sa Nigeria at iba pang mga bansa sa Africa. Hindi lang ito tungkol sa pagwasak sa mga Hudyo at sa Israel. Tungkol ito sa pagwasak sa malayang mundo at sa sinumang grupo ng tao na hindi sumusunod sa ideolohiya ng mga Islamista. At sa tingin ko, doon na tayo umabot na yon. At mahalagang maunawaan natin na kailangan nating magsama-sama. Lahat ng mga taong nanganganib at minamasakir ng mga barbarong Islamista na ito. At mahalaga talagang maunawaan natin na mas malawak ito kaysa sa atin. Pero tayo ang nasa unahan at tayo ang tumatanggap ng pinakamatinding epekto nito. Ngayon, ano ang natutunan mo habang ginagawa ang pelikulang ito na ikinagulat mo? Alam mo, para sa mga gustong malaman ng katotohanan tungkol sa ikapito ng Oktubre, tiyak na available naman ito. Pero ano ang natutunan mo habang ginagawa mo? Alam mo, ang mga pagsisikap na ginawa mo para likhain ang pelikulang ito na hindi mo pa napagtanto nun. Sa paghahanda para gawin ang pelikulang ito, nagsagawa ako ng napakaraming pananaliksik. At kaya noong talagang magsimula na ako ay pamilyar sa kung ano ang magiging ang mga ambag ng iba't ibang tagapagkomento sa pelikula. Bukod sa may natutunan ako tungkol sa sarili ko, nanggaganib akong ma-overwhelm ng husto hanggang sa halos hindi na ako makakilos, kaya kailangan kong maghinay-hinay ng mas maayos. Pero hindi naman talaga iyon ang mahalagang sagot. Ang mahalagang issue ay, ano ang material na natanggap ng pelikula mula sa mga komentador na hindi ko talaga naintindihan noon. At kaya ang ilan sa mga ito ay mula sa panayam ko kay Emmanuel Atalangi, na eksperto sa Hezbollah sa Latin America at sa pag-unawa hindi lang na sila ay nagdulot ng malaking banta sa Hilagang Amerika, na alam ko naman, pero hindi ko alam ang tungkol dito. Ang pakikipag-ugnayan na nangyayari sa Latin America kasama ang Hezbollah, ang pakikipag-ugnayan sa Russia at sa kanilang mga eroplano. Hindi ko alam na ang ilan sa mga eroplanong yon ay nagdadala ng mga tao papasok sa bansang ito ng ilegal. Kaya may mga bagay na gano'n na talagang tumulong sa akin na pagdugtong-dugtungin ang mga impormasyon na dati ay hindi ko pa napagdugtong-dugtong. Hindi lang yon, marami pang mga bagay na kagaya nyo na. Sobrang lawak nito, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Pero karamihan, sa tingin ko kasi noong 2012, actually 2011 pa nga, naglabas ako ng pelikula na tinawag na Unmasked Judeophobia. At ang pelikulang iyon ay tumalakay sa muling pag-usbong ng nakamamatay na galit sa mga Hudyo sa buong mundo. At tila noong panahong iyon ay talagang alam mo na masama. At noon, hindi ko alam. Hindi naman ito. Hindi malinaw sa akin. Pagkatapos lumabas yon noong
2011 na kailangan ko pang balikan ang paksang ito. O hindi At nang namin alam kung marating gaano ko. kasama, alam mo yon, akala namin masama na. Hindi namin alam kung gaano talaga kasama. Tama yon, at kung gaano pa ito pwedeng lumala. At kapag tinitingnan ko ang 2011 na yon, parang, at alam kong baka hindi maganda itong sabihin, pero kapag inaalala ko at kinukumpara, ang 2011 ay parang napakadali lang. Alam mo, at yung bilis ng mga pangyayari ngayon, parang araw-araw may bago na namang. May panibagong impormasyon o may panibagong kalupitan o dumarami na ang mga dati namang normal na tao, mga makabayan na tao, na mataong tama ang pag-iisip, na para bang sumabak na lang sa kapangitan na ito. Hindi para pigilan ito, kundi para hikayatin pa ito. At Oo, nakakatakot iniisip pa yon. nila na tama at matuwid ang ginagawa nila. Tama ka. At ito parang isang epidemya sa isang banda. At isa pa, ang natutunan ko mula sa karanasang ito ng pagpuproduce at pagdidirect ng padlika ng pelikulang ito ay mas mahalaga pa na ako ay akala ko dati na mas mahalaga na ang mga Hudyo at Kristiyano ang magtulungan dahil meron tayong iisang kaaway na may layuning patayin ang parehong mga Hudyo at Kristiyano. At kung hindi tayo magsasama-sama at mag-imbita rin ng iba, kahit sino pa man sila, ibang tao, kahit sila ay, alam mo na, relihiyoso o hindi relihiyoso, kahit sila ay Hindu o kung ano pa man, na kailangan natin pagsamahin ang mga taong yon. At may mga tao ngayon na talagang magagaling na tao ngayon, tulad ni na Richard Landis, tulad ni Charles Jacobs, na talagang nagtatrabaho sa mga isyong iyon ng pagsasama-sama ng mga tao, ng tinatawag na mga di mananampalataya. At kailangan nating gawin ito ng magkakasama dahil masyadong maliit ang bilang ng mga Hudyo. At mayroon din tayong sariling mga issue na kailangan nating harapin. Ibig kong sabihin, alam mo, hindi lahat ng Hudyo ay nauunawaan na sila ay bahagi ng isang bayan o kinikilala nilang bahagi sila ng isang bayan. At iyan ay isang totoong problema. Ooh. Naalala ko tuloy, alam mo, lahat ng nabasa ko tungkol sa panahon ng simula ng pamumuno ng mga Nazi. At mayroong isang grupo ng mga Hudyo na inisip na kung susuportahan nila si Hitler, magiging ligtas sila. Pero sila ang unang pinatay. Ooh. Kaya meron tayong komplikadong sitwasyon na hinaharap na yon. Totoong totoo. Ngayon, ang pagtaas ng antisemitismo pagkatapos ng Oktubre 7 ay tiyak na naglantad ng moral na kabulukan sa kaliwa na tinalakay mo sa pelikulang ito. Sa nakaraang dekada, nasaksihan natin ang tagumpay ng isang grupo ng mga ekstremistang ideological sa kaliwa. Habang tinapos nila, gaya ng tama mang tinukoy kanina, ang kanilang mahabang martsa sa mga institusyon ng Amerika na nagwakas. Marahil, sa moral na pagkabahala nung taginit ng Black Lives Matter noong 2020. Pero ang nakakaintriga dito ay nakita mo na ito noon pa. Hinarap mo ang put sa mga Hudyo noong dekada 70 at 80 bilang isang nangungunang Hudyo na feminista at tagapaglatala. Maari mo bang ikwento sa amin kung ano ang nasaksihan mo noon at ang sarili mong paglalakbay mula noon hanggang sa kasalukuyan mong posisyon bilang isang gumagawa ng dokumentaryo na nakatuon sa pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at pagtatanggol sa Israel? Isa itong napaka-interesanting yugto ng aking buhay kung tutuusin. Ako ay walang muwang at ako. Basically, tulad ng marami pang iba, hindi lahat pero marami sa amin ang nadala ng kilusang ito. At may mga bahagi nito na makatuwiran. Yung mga bahagi ng kilusan ng kababaihan
na lumalaban para sa pantay na karapatan. At ang pantay na karapatan ay isang napakamarangal na layunin. Pero gaya ng kahit anong kilusan, maaring lumitaw ang radikalismo at nangyari nga ito. At ako ay aktibo sa radikal na feminismo. At naranasan ko ang matinding poot laban sa mga Hudyo. At sa kasamaang palad, nung panahong iyon, sa radikal na kilusang feminist, ang pangunahing puot laban sa mga Hudyo na naranasan ko ay nagmula sa mga Black radical feminists. Sina Audre Lorde at iba pa. At SA. At sa mga kumperensya. Ang mga ito, laban sa antisemitismo. Ang mga babaeng itim at radikal ay sinusubukang takutin mga radikal na feministang Hudyo. Sinasabi na ang mga nanay nila ay kailangang maglinis ng mga banyo ng mga nanay namin. Dahil lahat kami, alam mo na, galing daw sa mayayamang pamilya. Pero ang nanay ko ay janitress sa high school ko. At may napaka-realistikong pag-unawa ako tungkol sa kung ano talaga ang mga nakakakilabot na kasinungalingan para lang takutin kami. Kaya hinaharap ko yon at. Kapag may tumawag sa akin ng mapanlayat na tawag, sinasagot ko sila ng nararapat. Masamang pangalan din para maintindihan nila na gaya ng sinabi ni Menachem Begin, hindi tayo mga Hudyo na nanginginig ang tuhod. At iyon inabot ako. Inabot siguro ako. Ng 1 taon at kalahati para maintindihan na ang kilusang ito ay hindi na maililigtas. Na ito ay nakakalason. Kaya nagpaalam ako sa lahat ng iyon sa isang malaking rally sa San Francisco at umalis ako. At ito. Sa totoo lang, habang talagang nakahinga ako ng maluwag na umalis ako, ito. Nag-iwan ito ng kaunting trauma para sa akin. At inabot ako ng humigit kumulang 4 na taon bago ko talaga nalampasan yon at maramdaman ang kalayaan at magpatuloy sa buhay ko para gawin ang mas mahahalagang bagay. Oo, malinaw na ang neo-Marxistang kaliwa ay matagumpay na nakikipagdigma laban sa kanluraning sibilisasyon at sa mga Hudyo mula pa noong panahon mo bilang isang feministang tagapaglatala. Alam mo, pero ang tanong ay, bakit kakaunti lang ang mga tao ang nakakita o nakaunawa nito gaya ng ginawa mo? Kung ano ito at kung saan ito hahantong? Ibig kong sabihin, matagal na panahon na ito, noong dekada 80 pa. Tama. Alam mo, sa tingin ko, may bagong henerasyon na nakadiskubre nitong antisemitismo sa kaliwa, alam mo, sa Women's March na naging reaksyon sa pagkapanalo ni Donald Trump sa eleksyon. Pero matagal na panahon na ang lumipas mula sa naranasan mo. Bakit hindi ito, alam mo na, gaya ng sinasabi natin yan, naging viral? Bakit ito binaliwala lang? Malaki ang naging kapalit nito. Malaking sakripisyong iwanan ang kilusan ng kababaihan kung iyon na ang buong buhay mo, kung iyon na ang mundo mo. Dahil napakaraming balu-tot. Mga damdamin na meron ng mga tao tungkol sa mga tao sa labas ng kilusan. Na kailangan mong maintindihan na papunta ka sa liwanag, hindi sa dilim. Iniiwan mo ang dilim. Alam mo, Ang pagkamuhi o diskriminasyon laban sa mga lalaki, ang pagkamuhi o diskriminasyon laban sa mga babae
na piniling unahin ang kanilang pamilya ng mga babae na talagang nasisiyahan sa pagiging kaapit-akit. Ibig ko sabihin, nakakabaliw talaga. Pero parang lumalakad ka sa ibang planeta kapag umaalis ka. Alam mo, parang ibang kultura talaga yan. Tama. Talaga? Tama. Oo, ito ay isang komedya na may ibang bokabularyo. Nakaka-interes ito, napakaswerte ko, masasabi ko sa kung paano ako pinalaki. Inalaki ako ng aking ama na mahal ang Israel. At naalala ko, alam mo, 5 taong gulang pa lang ako noon at nakaupo sa kanyang kandungan. Ipinanganak ako noong 1950. Siya nga pala. Kaya noong ako ay 5 taong gulang, maraming mga Amerikanong Hudyo ang noon lang natutuklasan kung anong nangyari at ang mga tiyak na nangyari noong Holocaust. At ang aking ama ay hindi inakala na kailangan niyang paalisin ako sa kwarto kapag siya at ang aking tiyuhin, pati na rin ang iba ko pang mga tiyuhin, alam mo na, ay nag-uusap tungkol sa mga natuklasan nilang ito. Kaya lumaki akong may pagkaunawa na, oo, may kasamaan sa mundo. Totoo ang kasamaan. Nandyan ito. At tinuruan din niya ako na kung sakaling may magsabi sa akin ng kahit ano tungkol sa pagiging Hudyo ko sa isang mapanlait o nakakadiring paraan, na ayos lang na lumaban ako sa kanila, na ginawa ko naman. At ginawa din niya. Kaya lumaki akong naiintindihan na ang maging matatag, ang lumaban, ang tumayo ng tuwid ay talagang mahalaga. At iyon ang ginagawa mo. Kaya nung nalampasan ko na yung kabaliwan na meron ako, nakinasangkutan ko sa radical na kilusang feminist. Bagaman. Inabot ako ng matagal bago ko tuluyang matanggal ang lahat ng trauma na naranasan ko mula rito. Alam ko na may malalakas, may madadaling na mga Hudyo dyan. Ibig kong sabihin, noong ako ay nasa elementarya, sa Hebrew school, alam mo yon, bawat isa sa amin ay may pen pal sa Israel. Ang akin ay si Yafa Shalom at palagi kong gustong makilala siya pero hindi pa. Pero gayunpaman, ang pamilya ay may napakahalagang papel sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Kung ang kanilang mga anak ay lalaki bilang matatag at proud na mga Hudyo, o kung makikita nila ang kanilang sarili bilang mga biktima. At sa tingin ko, iyon ang naging problema para sa mga kabataang Hudyo ngayon dahil masyado nating binigyang diin ang pagiging biktima dahil sinabi ng woke na ideolohiya na kung hindi ka biktima, masama ka. Tama. At kaya nga nakita natin, gaya ng alam mo, nakita rin natin, alam mo, mga taong sinusubukang ipakita na sila talaga ay mga biktima, totoong mga biktima, para tanggapin at igalang sila. Nakakasama niyan. At kailangang maintindihan ito ng mga pamilya, at natutunan ko ito mula kay Ruth Wise na isa pala iyong pagkakamali. Kapag tayo ay mag-focus lang sa ang Holocaust. At hindi niya sinasabi, at hindi ko rin sinasabi, na hindi mahalaga ang pag-aaral tungkol sa Holocaust. Siyempre, mahalaga ito. Pero mahalaga rin na pag-aralan ng ating katatagan. O hindi natin maring ipakahulugan, hindi natin maring bigyang kahulugan ang Judaismo o ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa pamamagitan lang ng Holocaust o ng pagdurusa ng mga Hudyo. Tama. Kaya sa tingin ko, ang aking pagsusuri kung paano ko nagawang makalabas at makarating sa kung nasaan ako. Ngayon, hindi ko tinutukoy ang galit sa mga Hudyo na naroroon, kundi ang tinutukoy ko ay kung paano muling maging isang buo at ganap na tao. Dahil pinalad ako na itinuro sa akin ng aking pamilya, hindi lang tungkol sa Holocaust, kundi pati na rin ang paglaban. O alam mo, dito rin nauuwi, alam mo, ang kilusa ng mga kababaihan, alam mo, sa parang inilalarawan mo, nauuwi ito sa mundo pagkatapos ng Oktubre 7.
kung saan ang mga organisasyong feminist na alam mo, matagal nang tinututukan ng mga organisasyong ito ang issue ng sexual na pang-aabuso at ang paggamit nito bilang sandata ng digmaan. Pero lubusan nilang binaliwala ang mga babaeng Hudyo na naging biktima. Yung bahagi ng Oktubre 7 dahil sa kanilang intersectional na alyansa sa mga Palestino. Ibig kong sabihin, doon lahat nag-ugat, hindi ba? Oo, alam mo, ang demonisasyon ng mga Hudyo at ng estado ng mga Hudyo ay naging napaka-epektibo. At kaya parang wala nang halaga, 'di ba? Parang wala nang halaga kung ang mga babaeng Hudyo at lalaking Hudyo ay ginahasa, kinapon at alam mo 'yon, niluray-luray. Iyan talaga sa totoo lang sa isipan ng ilan sa kanila, parang mabuti pa nga 'yon, para bang nililinis nila ang mundo mula sa mga Hudyo. At mahalaga na maintindihan natin ang epekto, na magkaroon tayo ng pagkakataon na makita talaga ang epekto ng demonisasyon at pag-aalis ng lehitimasyon sa mga Hudyo at sa Israel. Dahil yan ang dahilan kung bakit mo masasabi na hindi ito mahalaga. Bakit natin kailangang kilalanin ito? Alam mo, maganda nga ito. Naalis natin ang mas marami pang demonyo. Alam mo, Sa madaling salita, yung ideya na yung mga Hudyo na, alam mo na, pinatay, ginahasa, pinahirapan, at dinukot noong ikapito ng Oktubre ay nararapat lang sa kanila. Ibig kong Tama, sabihin, eksakto, doon talaga eksakto. nauuwi yon. Nauwi. At yan ang narinig namin mula sa, alam mo, intersectional na kampo ng kaliwa. At kaya, alam mo, nabigo ang mga feminista, ang kilusang feminist pagkatapos ng Oktubre 7. Oo. Oo, nabigo nga. Oo, nabigo nga. Para sa mga iyon, alam mo, para sa mga Israeli feminista, napakasakit nito para sa kanila dahil sila ay pinagtaksilan. Akala talaga nila na niyakap sila ng pandigdigang kilusang feminista. At nakita nila ang katotohanan nang hindi pala sila niyakap. Ngayon, ang pagbulusok sa kasamaan na sinaliksik mo at inilantad sa pelikulang ito ay malinaw na isang bagay na kadalasang iniiwasan harapin ng kaliwang politika at partikular ng mga liberal na Hudyo. Mayroong pagkahilig sa maraming mabubuting liberal na iguhit ang linya sa pagitan ng kanilang pagkasuklam sa nangyari noong Oktubre 7 at ang pag-unawa kung paano ang naging reaksyon dito mula sa isang malawakang kilusan na alinman ay nagbunyi o nagbigay katwiran dito ay naglalaganap ng antisemitismo. Bakit mo sa tingin hindi handa ang marami na bumuo ng konklusyon tungkol sa kanilang mga liberal na kaalyado na tumugon sa Oktubre 7 sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel imbes na suportahan ito? O sa kasamaang palad, may mga Hudyo na talagang hindi komportable sa sitwasyon. At naniwala sila sa ideya na ang Israel at ang mga biktimang Israeli noong Oktubre 7 na karumaldumal na pangyayari ay nararapat lang daw yon sa kanila. Talagang iniisip nila na nararapat lang yon sa kanila. Kang. Kung hindi sila umaabot sa ganong antas ng pakiramdam na oo, nararapat lang yon sa mga biktima. Kung ganoon, ang paraan nila ng pagpapalubag loob sa sarili ay iniisip nila na, well, hindi kami mga Hudyo na kagaya nun. At ipapakita naming hindi kami ganoong mga Hudyo sa pamamagitan ng pagsali sa mga rally laban sa Israel at iba pa. Isa itong makasarili at makasariling pananaw. At kung wala ka, kung isa kang Hudyo na wala, o kung sakaling isa kang Hudyo, at hindi mo itinuturing ang sarili mo na bahagi ng isang sambayanan, kung ganoon, wala kang katapatan sa iyong mga tao. Tama ba? At ang katapatan mo ay maaaring mapunta na lang sa pumili ng alinman sa mga anti-Israel na organisasyon o ideolohiya na naroon. Iyon na ang nagiging dahilan ng iyong pagkilos, imbes na ang pag-unawa na. Tayong lahat ay may responsibilidad
na tiyakin na ang ating mga tao ay umunlad at ang estado ng Israel, ang estadong Hudyo ay manatiling matatag at ligtas. Kaya sa isang banda, ibig kong sabihin, naisip ko lang habang tayo nag-uusap, alam mo, sa pag-uusap na ito ay katulad ng mga Amerikano na hindi na makabayan. Wala silang nararamdamang pagmamahal sa bayan. Wala silang nararamdamang obligasyon sa bansa at nandun sila sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Oo, pareho lang yan. Sigurado. Ngayon, ano sa tingin mo ang nagbigay daan sa Hamas para mahikayat ang karamihan sa mainstream media na iulat ang kanilang mga kasinungalingan tungkol sa Israel bilang katotohanan? At para baliktarin ang kwento, sa isang paraan na nagbigay daan sa mga gumawa ng karumaldumal na krimen at may balak na genocide na mailarawan bilang mga biktima, habang ang bansang totoong naging biktima ay maling mapagbintangang nagsasagawa ng genocide. At para mangyari iyon, alam mo, ang liberal na karaniwang pananaw, paano na ipasok ang mga makabagong paratang na blood libel sa karaniwang pananaw ng kaliwa habang nangyayari ito dito sa ika-21 siglo sa harap mismo ng ating mga mata? Tama. Well, may sinusunod silang plano. Lahat ito ay planado. Planado talaga. Alam mo, matagal na nilang pinaplano ito at napaka-estratehiko nila. Kaya kung titingnan natin ang mga yugto ng propaganda, at hindi lang propaganda, kundi pati na rin ang secularisasyon ng kanluran, kasama na ang pagiging secular ng napakarami, sobrang taas ng porsyento sa komunidad ng mga Hudyo, na nagpapahintulot sa mga tao na talikuran. Talikuran ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang sambayanan o ang kanilang bansa. At iyon ay nangyayari na. At makikita natin ang epekto halimbawa, ang New School at Columbia na nagimbita ng ilan sa mga European na iskolar na talagang naging mga ama ng woke na ideolohiya. Na itinuturing, alam mo, ang Israel at ang mga Hudyo bilang mga puti. Tama yun. Nakalokohan naman talaga. Pero ganyan, mag-isip ang mga tao. At isang buong henerasyon na binabad at inindoktrina sa mga ganitong ideya, alam mo, na dati ay nasa gilid lang, alam mo, nung ikaw ay, alam mo, isang feministang tagapaglathala, ay ngayon ay ganap ng mainstream. Sila na ang nangingibabaw sa sistema ng edukasyon. Oo, sila nga ang nanginibabaw dito. At sa puntong, buti na lang, pero hindi pa sapat. Naiintindihan na ng mga magulang na ang ilan, sa totoo lang, masyadong marami sa mga universidad na ito ay nakakalason. At alam natin na merong, alam mo na, talagang mabubuting pamilya na pinalalaki ang kanilang mga anak na may magagandang pagpapahalaga at matitibay na Zionista. At pumupunta sila sa universidad at nalalason sila. Nalalason sila. At sa tingin ko, kaya nga may mga organisasyon tulad ng ang Tikva Fund na talagang magtatayo ng mga bagong institusyon na talagang napakahalaga. Alam mo, may iba pang mga organisasyon, pampubliko man o pribado, na alam mo, nagsasama-sama at sinusubukan nilang mabawi ang pwesto nila sa kung anong industriya man sila nabibilang. Kahit sa entertainment o kahit ano pa man. At ang ginagawa nila at imbes na gawin na, ginawa ng mga naunang henerasyon sa bansang ito. Noong hindi pinapayagang magtrabaho ang mga doktor na Hudyo at hindi tinatanggap sa mga ospital, nagtayo kami ng sarili naming mga ospital at nagpatuloy kami. Noong hindi makapasok ang mga abogadong Hudyo sa mga law firm,
Nagtayo kami ng sarili naming mga law firm. At sa tingin ko, napakahalaga para sa atin na maunawaan yon. Hindi natin dapat naisin na bumalik sa mga bulok na mga institusyon. Kailangan natin ng malulusog na institusyon. Doon natin dapat ilaan ang ating enerhiya at doon tayo dapat umayon. Dapat nating makipag-partner. Kung makikipag-partner man tayo sa iba, dapat tayong makipag-partner sa malulusog na institusyon. Napakahalaga nito. At para magawa natin iyon, kailangan nating makita ang ating sarili bilang malakas. Kailangan nating matutunang pahalagahan ang ating kasaysayan bilang isang bayan. Pero hindi natin kailangang gumapang, hindi natin kailangang magmakaawa, at tiyak na hindi rin natin kailangang magpalugod sa iba. Ngayon, ang konsensus sa hanay ng mga edukadong uri, lalo na sa Estados Unidos, na ang Israel ay masama at ang mga Palestino ang mabubuti ay nakaugat sa paggamit ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism sa pampulitikang diskurso. Pero kahit paano ito nangyari, nagbigay ito sa maraming Hudyo ng pakiramdam sa tingin ko na sila ay labis na mas marami ang kalaban at nag-iisa. Ano sa tingin mo ang maaring gawin ng mga Hudyo tungkol sa sitwasyong ito na iniulat mo sa iyong pelikula? Sa tingin ko, may ilan. Kung gusto man nating tawagin silang mga bansa o mga estado na talagang dapat lisanin ng mga Hudyo. Una sa lahat, sa tingin ko mahalagang sabihin yan. Ibig kong sabihin, hindi ko iniisip na sa tingin ko ang mga bansa tulad ng Pransya at mukhang malamang na dapat isama ang UK doon at posibleng pati na rin ang Alemanya. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay sa oras na ito, isang bansa tulad ng Estados Unidos na hindi pa tiyak sa tingin ko na sa tingin ko dapat nating pahalagahan na may ilang mga leader na talagang lumalaban para sa atin, lumalaban para sa ating kaligtasan. At kailangan nating tumindig at ibahagi sa mga tao ang ating naidulot sa pagkakatatag ng bansang ito. At ang ating naidulot sa mundo sa lahat ng ating nagawa, hindi mula sa paghingi ng paumanhin. Alam mo, pagsusuma mo, kailangan ninyong magustuhan kami. Tingnan ninyo kung ilang bakuna ang nagawa namin o tingnan ninyo kung gaano karami, alam mo? Ang mga nanalo ng Nobel Prize, Alam mo mga ganung lahat ng bagay. yan. Kailangan nating ipagmalaki yan. Pero kailangan nating ipagmalaki yan para sa sarili natin. Kung ma-appreciate natin ang mga naidulot natin sa sibilisasyon at ang patuloy nating naiaambag dito. At huwag nating hayaang pumasok sa isipan natin ang mga akusasyon at paninira sa ating sariling pag-unawa at pagkakakilanlan. Magkakaroon tayo ng lakas para gawin ang kailangan nating gawin upang patuloy na makagawa ng mabubuting bagay para sa mundo. Dahil tayo bilang isang bayan ay ilaw sa gitna ng mga bansa, kailangan nating bawiin yon. At kailangan din nating maunawaan na kailangan natin ng paggalang sa sarili na kung sinusubukan ng mga tao na sirain tayo, dapat tayong maging mga mandirigma. Dapat tayong lumaban sa kahit anong paraan na kaya nating lumaban. At makakatulong yon para mapanatili natin ang ating dignidad at ang ating pag-iral. At kailangan maintindihan ng mga tao, lalo na ng mga hindi Hudyo. Kailangan nilang maintindihan kung hindi pa nila ito nauunawaan na ang pag-atake sa amin, ang pagturing sa amin na para bang kami ang masama, ay sa totoo lang sila rin mismo ang nagpapakitang sila ang masama at ang kanilang galit ay pinapalakas. Sa paniniwalang iba ang totoo. At ito ay palaging naging isang palatandaan, alam nating lahat ito, na palaging naging palatandaan na kapag lumilitaw ang pagkamuhi sa mga Hudyo, ito ay indikasyon na mayroong seryosong mali sa mga bansa o sa mga kontinente
o sa buong mundo na ito ay isang palatandaan na ganun nga ng panganib. Kung maiintindihan din natin yon, hindi natin hahayaang lumago ang pagkamuhi sa sarili. Hindi ako sigurado kung nasagot ko ang tanong mo. Sa tingin ko, maganda na rin yon, alam mo. Mahalaga ring tandaan na, lalo na sa Estados Unidos, na ang mga Hudyo ay hindi nag-iisa. Ibig kong sabihin, maaring mukhang ganoon. Alam mo, nagsasalita tayo ngayon, isang araw, ilang araw pagkatapos. Alam mo, si Abdul El Sayed ay nanalo sa primerya ng Demokratikong Partido para sa Senado sa Michigan. Inilalagay ang isang lantad na anti-Semite, alam mo, sa posisyon na mapabilang sa Senado ng Estados Unidos. Katulad ng naging alkalde ng New York, si Zora Mamdani. Pero hindi naman ibig sabihin na walang mga taong sumusubok na tutulan siya. Kahit na maraming liberal na Hudyo, ang inuuna ang kanilang alyansa sa kaliwa kaysa sa pagtatanggol sa mga Hudyo laban sa anti-Semitismo. Tama. At mayroong isang kahanga-hanga. Bagay na nangyari lang na inihayag ni Marco Rubio na ito na ngayon ang patakaran na bago makakuha ng visa ang sinuman para makapasok sa bansang ito, sila ay imbestigahan muna. Lahat ng social media at iba pang paraan ng imbestigasyon ay gagamitin upang matiyak na ang mga taong may balak saktan ang mga Hudyo sa bansang ito ay hindi papayagang makapasok dito. Napakahalaga niyan. Ibig kong sabihin, nakakagulat Oo, din na pero ito alam mo, kapag ay... pinag-aralan mo kung sino ang nagpapasimuna ng napakaraming demonstrasyon sa mga kolehiyo na tumatarget sa mga Hudyo, ito At ay... ang, alam mo, pagdagsa ng mga banyagang estudyante, lalo na mula sa mga bansang antisemetiko sa gitnang silangan at hilagang Aprika, ay tila napakalinaw. Oo, at si Victor Davis Hanson ay naipahayag yon ng napakahusay sa pelikula na kailangan nating kilalanin. Alam mo, at pati na rin si Rachel Fish. Pinag-uusapan niya kung gaano kahalaga para sa mga universidad na magsampa ng legal na aksyon laban sa, alam mo, mga taong nanggagaling sa labas ng universidad para mag-udyok, alam mo, gulo, para mag-udyok ng galit. Ano ang pinaka-importanting bagay na gusto mo maiuwi ng mga manonood mula sa pelikulang ito? Ang pinaka-importanting bagay na gusto kong maiuwi ng mga manonood mula sa pelikulang ito ay ang pag-unawa na may mga ideolohiya na nagtutulak ng galit laban sa mga Hudyo at Kristiyano at sa buong kanluran. At may mga napaka-epektibong estratehiya na ginagamit nila. Kaya kailangan nating maintindihan na ang pinag-uusapan natin ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng mga dialogo. Ito'y napakahalaga para sa mga tao na maintindihan na ang mga kaaway na nagtutulak ng lahat ng ito ay may layuning pumatay. At ayun mismo sa kanilang mga salita. Sa huli, ito talaga ay tungkol sa pagtatatag ng pandaigdigang kalipato na ang mundo ay pamumunuan sa ilalim ng batas ng Sharia. Napakahalaga niyan kapag naintindihan mo na yan. Susunod na ang lahat. Tama yan. Mahalagang punto yan na sana mapansin ng mga manonood ng pelikulang ito at lubos ko itong inirerekomenda. Gloria, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Paano mapapanood o ma-stream ng ating mga manonood at tagapakinig ang A Collective Descent into Evil? At paano sila makakatulong sa paggawa ng mga ganitong pelikula? Ang pelikula ay maaari nang mapanood sa Roku Channel. Libre ito, maliban na lang kung gusto mong bumili ng subscription para mapanood mo ito ng walang mga patalastas. Mayroon ding mga DVD na available kung pupunta ka sa doxemitproductions.com. Iyan ay website na Doc Emmet Productions, at may tindahan doon at maaari kang makabili ng mga DVD doon. Pwede kang mag-organisa ng mga screening para sa inyong komunidad. Masaya akong pumunta at magsalita tungkol sa pelikula kung gusto ninyo.
Pero pwede kayong mag-organisa ng mga screening. At kung gusto ninyong gawin iyon, maaari ninyo akong kontakin sa docsummitproductions.com. Pwede ninyo akong padalhan ng mensahe doon sa dashboard. At may mga komunidad na ngayon ay available ang pelikula sa Estados Unidos, Canada, at SA, UK, at Mexico sa on ang Roku channel. At magkakaroon pa ng karagdagang mga platapormang magpapalabas ng pelikula habang nagpapatuloy tayo. At masaya akong sabihin na magkakaroon ng screening ng pelikula sa Jerusalem sa Nobyembre 8 sa Menachem Begin Center. Nakikipagtulungan kami para sa screening na iyon. At kung gusto mong manatiling updated kung saan nagaganap ang mga screening, pumunta ka lang sa docsummitproductions.com at i-click ang pelikula. Makikita mo dun ang listahan ng mga paparating na screening. Sige, napaka-komprehensibo niyan. At inirerekomenda ko talaga sa ating mga manonood at tagapakinig na maglaan ng oras para mapanood ito. Isa itong mahalagang dokumentaryo. Pwede di ba akong magdagdag ng isang bagay? Siyempre, Kasama yan sige sa lang. tanong mo. Tinanong mo kung paano makakatulong ang mga tao sa paggawa ng mga pelikulang ito. Kahit $10 lang o daan-daang libong dolyar pa yan, hindi mahalaga. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga donasyon, pagbibigay ng donasyon sa mga organisasyon tulad ng docsummitproductions.com na isang non-profit na organisasyong 501c3. Binibigyan ninyo kami ng kakayahan na ipagpatuloy ang paggawa ng mga mahahalagang pelikulang ito. Natutuwa akong idinagdag mo yan. Iyan mismo ang gusto naming ipakita. Gusto rin naming pasalamatan ang aming mga tagapanood. Pakiusap, huwag kalimutang tumutok araw-araw sa Jonathan Tobin Daily Edition na maaari ninyong pakinggan saan man kayo nakikinig ng mga podcast. At kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman sa mga iyon o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, pakilik at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Manyaring sumulat sa amin sa thinktwice@jns.org at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig o nanonood ng palabas at kung ano ang inyong opinyon tungkol dito. At tandaan, patuloy na magbasa at mag-isip para sa sarili mo at magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon.